Magandang araw sa inyo mga kapugi. For today's video, sinamahan ko ang aking biyana na babae dito sa kanyang taniman na kakao para kunin ang hinog na bunga nito at gawing tabliya. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Laging pumupunta si Bianan sa kanyang taniman ng kakao para kunin ang mga hinog na bunga nito, kaya atin siyang sinamahan para maipakita sa inyo kung paano siya mag-harvest. Kapag kumukuha siya dito ng hinog na kakao ay ginagamitan niya ito ng itak, at kung mataas naman at hindi niya na maabot ay ginagamitan niya naman ito ng panungkit. At kung pagsama ko sa kanya ay ngayon ko lang din nalaman na hindi niya pala ito pinipitas gamit ang kanyang kamay. Dahil sinubukan ko itong kunin gamit ang aking kamay ay kagad niya naman akong sinaway, dahil kapag gagamitin mo daw ang ating kamay ay nasisira at napipilipit daw itong tangkay, at sa tangkay din minsan sumisibol ang mga bulaklak na kinuha na natin ng bunga para daw sa susunod ay meron pa rin tayong makukuhaan. Kaya hindi ko na siya tinulungan dito magpitas ng bunga ng kakao. Ako na lang nagdadala ng bunga doon malapit sa aming bahay. At kung napansin nyo ay may mga nakalaylay dito na mga sanga dahil ito sa hangin na dala ng bagyo. Buti nga ay nakarecover pa ito, at kapag mayabong naman itong dahon ng kakao ay binabawasan o tinitriman ito ni Bianan, at kapag puno na itong aking lagayan ay dinadala ko na kagad ito doon sa aming bahay. Hindi naman marami yung hinaharvest ni Bianan araw-araw. Iniipon niya na lang muna ito hanggang sa dumami ito. Kapag meron siyang nadadaanan ng puno ng kakao at mayabong na itong mga dahon ay kagad niya itong tinitriman o binabawasan para hindi mahati ang sustansya na dapat ay para lang sa bunga, at nakakatulong din ito para makahinga ang puno ng kakao. At ito yung ibang mga nakuha niyang bunga noong nakaraang araw pa. Minsan ay ini-stack niya ito ng ilang araw bago niya ito bibiyakin, at kinabukasan dito niya na biniyak ang mga bunga dahil magpe-permit na siya dito ng buto ng kakao, o kung tawagin sa Tagalog ay ang pagbuburo. Una ay binibiyak niya muna itong bunga ng kakao para makuha ang mga buto nito at isinisalin sa may lagayan na mayroong dahon ng saging. Dito lahat iniipon yung mga buto ng kakao para maibabad ito ng 3 hanggang 4 na araw. Ang pagbuburo kasi ng kakao ay isa sa pinaka-importanting bagay para mapaunlad mo palalo ang lasa at aroma ng buto nito. At kung natapos na siyang magsalin ng buto ng kakao dito sa lagayan ay kagad niya naman itong tinakpan gamit itong dahon ng saging. Tapos ay ginawa niyang pampabigat dito sa itaas itong bunga ng kakao na wala ng laman, at tinakpan ulit ng plastic sa itaas para hindi magalaw ng mga hayop. Pagkatapos ng ilang araw ng pagbuburo ay ibibilad na naman kagad ito sa ilalim ng araw. Ganito ang itsura kapag naburo na ng ilang araw, na parang amoy suka na maasim na medyo mabaho. Imaginin mo na lang yung amoy na hindi ka naligo ng ilang araw. At dito niya lang ibinilad sa ginawa ng Bianan kong lalaki na screen ang lagayan. Ikinalat niya lang na maigi dito para mabilis itong matuyo. Habang unti-unti naman itong natutuyo ay lalo pang tumatapang itong amoy. Fast forward na tayo dito mga kapugi. Pagkatapos matuyo itong buto ng kakao sa ilalim ng araw, ilalagay naman ito sa kawali at isasalang sa apoy. Tuloy-tuloy lang ang paghahalo nito hanggang sa umitim na ang balat ng buto nito. Kapag malamig na siya ay madali na lang itong nababalatan at mano-mano lang itong ginagawa ni Bianan. At dito muna maamoy yung bango ng aroma ng kakao. Tapos kapag kinain mo ito ay mapait pang lasa nito, kaso napakabango naman ng amoy. Fast forward tayo dito mga kapugi. Di ko na nabidyoan yung pagpagiling ni Bianan ng kakao dahil nasira yung gilingan niya dito sa kanyang bahay, kaya sa iba na lang siya napagiling at hindi ako nakasama. Para tumamis ang kanyang tabliya ay nilagyan niya lang ito ng powdered milk at saka asukal. Nagmamadali siya dito kasi marami nag-order sa kanya, at dito niya lang hinulma sa chocolate molder. Mas maganda na merong ganito para mas mabilis ang kanyang pagkakagawa at pagulma nitong tabliya. At nung natapos niya na inilagay lahat sa chocolate molder ay inilagay niya na kagad ito sa malaking lagayan. Pinatong-patong niya lang ito at nilagyan ng sapin banda sa itaas para hindi dumikit ang ilalim, at inilagay kagad ito sa ref para tumigas kagad itong tabliya. 10 to 15 minutes lang naman niya pinalamig ito. Pagkatapos ay ito na ang resulta. Pagkakuha sa ref ay inalis kagad ito sa chocolate molder para ito ay babalutin na. Medyo mabusisi po talaga ang paggawa nito at nakakaubos ng oras, pero sulit naman kapag natapos na dahil napakasarap nito at maraming health benefits na makukuha tulad ng antioxidants. Ang kakao kasi ay sagana sa antioxidants. Ito ay kusang lumalaban sa radicals at inflammation. Pinapa-improve din ito ang daloy ng dugo. Binabawasan din ang kolesterol sa ating katawan. Para malaman pa ang iba pang mga benepisyo nito ay i-search na lang ito sa gulo-gulo. Nire-repack rin ito ni Bianan ng maayos para presentable naman tingnan, at ito ang ginawang tabliya na galing sa tanim ni Bianan, at sobrang napakabilis lang itong maubos dahil marami nagkakagusto dito sa kanyang tabliya dahil hindi kasi ito mapait at sakto lang yung kanyang tamis.
Kaya hanggang dito na lang muna ang aking video mga kapugi. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyo lahat. Shoutout nga pala kay Romart Abuis, watching from Mindoro, kay Christian Jade Balore Enrele, watching from Valladolid, Negros Occidental, kay Renz Ian Beliza Lalik, watching from Santo Niño, Lubao, Pampanga, kay Rogelio Coballes, watching from Magaraw, Camarines Sur, kay Jing Baldubino, kay Don Dinyo Gaho, kay Tyne Biman, watching from UK, London, kay Ronnie Toto Tosi Adar, watching from Tagaytay City, kay Pedro Lostado, kay Jordan Bisperas, watching from Pangasinan, kay Alan Michel Sumera, watching from Santa Maria Ilocosur, kay Juanita Gibara, watching from Preto Diaz Sorsogon, kay Manuel Cantos, kay Daniel M. Cantos at Andrea Cantos, watching from Bataan, kay Leclerc Strad Marquez, watching from Victoria Laguna, kay Ninita Miguel, watching from Coronadal City, South Cotabato. At yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.